Praise God. Good morning sa Panginoon. Good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Bago tayo magsimula sa kaloob ng Panginoon sa atin, ibig kong mauna muna siya. Alayan natin siya ng isang panalangin sa ating paglapit sa Kanya. Hingin natin ang Kanyang gabay sa pagbubulay-bulay ng Kanyang mga banal na salita. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. O dakilang Ama, maraming salamat po sa nararamdaman naming presensya mo, O Ama. Manatili ka sa amin, O Panginoong Diyos. Alam namin na ibig mong kumilos sa iyong iglesia. Huwag mong tulutan na ang kalaban ay gumawa ng mga hadlang sa aming pakikinig ng iyong mga banal na salita. Huwag mong itulot na ang ginawa niya noong panahon ni Job na sumasama siya sa mga anak mo, nagsisisamba at nagdadala siya ng mga kalituhan, nagdadala siya ng pagkaantok, nagdadala siya ng paghihiwalay sa mga isipan, sa mga puso ng mga nagsisipakinig ng mga anak mo, O Ama. Sawayin mo po siya, O Diyos. Wala kaming kakayahan nito. Subalit, meron kaming kakayahan na humiling sa iyo, O Ama. Hinihiling namin ang iyong presensya ay magbigay ng stimulation sa amin sa bawat pakikinig namin ng iyong mga banal na salita. Sa pagsisimula naming magbasa sa mga ito, O Ama, ibigay mo po ang iba yung kagalakan sa pakikinig, lalong na, O Ama, na namamalas namin na ang muling pagsugo mo sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesus ay nalalapit at na ang lahat ng mga tanda na ito, O Ama, ay aming namamalas, O Panginoong Diyos. Samahan mo po ang iyong maliit na lingkod. Wala akong kakayahan nito, Ama. Ikaw ang may akda nito, ikaw rin ang may kakayahan na magturo sa amin. Gamitin mo lang po ang maliit mong lingkod na ito, ang katawan na ito. Ang bibigat dila na ito, O Ama, na katulad ng paggamit mo kay Moises, gamitin mo po, Panginoong Diyos. Ako po'y nagpapaubaya sa iyong kalooban, sapagkat alam ko sa sarili ko na wala akong karunungan, wala akong kakayahan. Subalit binigyan mo kami ng kakayahan na humiling sa iyo, O Ama. Hinihiling ko po ang iba yung kapahayagan, ang iba yung kagalakan, ang ibigay mo sa iyong iglesia, O Ama, na maging handa ang bawat isa sa pag-agaw, O Ama. Thank you. Thank you, Lord God. Maging sa mga kapatid naming nasa mga malalayo, ang mga nagsisipakinig ng mga mensaheng ito, na sa bawat pakikinig nawa ng bawat magbubukas ng mga internet nila, ay magbigay ito ng iba yung kapahayagan. Bigyan mo ng mapagpakumbabang puso ang maraming manggagawa, O Ama. Kami rin dito po sa Doha, ipagkaloob mo ang lubos na pagpapakumbaba sapagkat hindi namin maunawaan ito, Ama. Maliban na lamang na aminin namin sa iyo na wala kaming karunungan. Kaya humihingi kami ng karunungan, humihingi kami ng kapahayagan, pagdugtong-dugtungin mo po ang mga banal mong salita at ang mga mensaheng kaloob mo sa iyong mga propeta upang magbigay ng rapturing faith sa amin, maging handa kami sa pag-agaw. Salamat po, Ama, sa ipong lahat ng papuri, ang lahat ng karangalan, lahat ng kaluwalhatian at kadakilaan. Ibinabalik namin sa iyo, Ama, sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. Ito ang aming mga samotalayan sa iyo. In Jesus Christ's name, Amen. Praise God. Praise the Lord. Bago tayo dumako sa iba pa, ibig kong unahin pa rin natin ang salita ng Diyos. Simulan natin dito sa Hebrew chapter 12. Simula sa verse 24 hanggang 29. Verse 24. At kay Jesus
na tagapamagitan ng bagong tipan at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. So verse 25, pag-ingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita, sapagkat kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatatanan sa nagsisihiwalay doon sa nagbabalitang buhat sa langit. Verse 26, na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa. Datapot ngayon, nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. At itong salita, minsan pang ay pinakakahuluganan ang pag-alis niyaong mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Verse 28, kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos, sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na mamumugnaw. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Pwede na tayo magsiupo, mga kapatid. Hindi kaila sa atin, mga kapatid, na meron tayong mga kapatid na sisidalamhati, no, sa mga oras na ito. Ito'y talagang masakit sa ating mga puso. Meron tayong mga damdamin na nasasaktan. Balit ang tao, wala itong kalalabasan once na ipinanganak siya, maliban na lamang sa ating mga nabubuhay sa oras na ito, na merong pag-asa doon sa sinabi ng Biblia na merong ilan sa mga nakatayo dito. Kahit sabi ni Paul, and we, sabi niya, no? Ibig kong magbigay ito ng iba yung kalakasan sa atin, sa ating mga mananampalataya, no? Sabi ni Paul, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. So merong sa panahon natin ito, merong mga nabubuhay na maaring baguhin ang katawan nang hindi nasisira at dadalhin sa langit, no? Ito yung pag-asa natin. Ngayon, kaya nag-encourage tayo, una, mahalin ninyo ang inyong mga magulang. Iisa lang ang ating nanay, iisa lang ang ating tatay. Ang maibibigay ninyo sa kanila, ipagkaloob ninyo, no? Tulungan ninyo sila, mahalin ninyo sila, sapagkat doon nalulugod ang Diyos sa atin, no? Mahal natin ang ating mga sarili, no? Minsan, bago pa nga yung sa akin, sabi ko, sila na muna. Kaya nga nagpapayaw tayo na ibahagi ang mga salitang ito na magbibigay ng kaligtasan sa ating mga magulang, upang sa kanilang pakikinig, no, ay dumating sa kanila ang pananampalataya, ang pagtanggap, kahit sa huling hininga ng kanilang mga buhay. Kaya nga sabi ng Biblia, pagka sila ay nandoon na, at kung sila ay may mga karamdaman bago sila bawian ng buhay, ito'y masakit. Nahihirapan sila, no? Ang katawang laman ay nahihirapan. Kaya sabi ng Biblia sa Revelation 14, verse 13, ang sabi, and I heard a voice from heaven saying unto me, sabi ni John, write, isulat mo ito, sabi niya kay John, blessed are the dead which die in the Lord.
Sabi niya, blessed are the dead which die in the Lord. From henceforth ye saith the Spirit, that they may rest from their labors. Sa kanilang mga paggawa, mapapahinga, sa kanilang mga kahirapan, sa kanilang mga karamdaman, iyon lamang ang kanilang magiging kapahingahan, mga kapatid. Kaya, i-share ninyo. Magalit sila. Kung magalit, i-share ninyo ang salita ng Diyos. That's love. Doon mo lang mahal ang isang tao kahit na yung isang kapatid, kung minsan masasaktan siya, kung minsan nag-aalala tayo na baka masaktan siya, pero yun ang pagdadala ng buhay na walang hanggan para sa kanya. No? Kung minsan nga, pag kami nakikita ko na ako rin nagkakamali, no? Sabi nga ng ating kapatid kanina sa patotoo, hindi tayo lahat ay perfect. Kasi hindi mo ma-patch up nga itong katawan na ito. No? Ito ay shape and in iniquity. Pero naghihintay ito ng body change. Sabi nga ng ating kapatid, hindi pa perfect. Pero kailan pa tayo? Kung minsan nagtatanong ako sa sarili ko, ako ba yung may kasalanan kung may nakikita tayo na minsan hindi interesado sa salita ng Diyos. Kung minsan may natutulog, ako kaya may kasalanan noon. Sabi ko, kasi ako tinatawag nila akong pastor. Pero kung sa military, merong command responsibility. Pag nagkasala ang yung tauhan, ang commander ang binabalingan. Ang sinisisi yung commander. So yung commander naman, parurusahan naman niya ngayon yung tauhan niya. I-stockage niya ito, maaari. Pakulong niya. Ganun sa military. Kaya ako itinipo ito doon dahil ang Diyos parang military. Napakaigpit ng utos. Once na sumuway ka sa utos, may parusa. Sabi ko, baka ako yung may pagkukulang, baka ako yung may kasalanan. Kaya ganun. Sa mga awitin lang, kung nanamnamin natin yung mga mensahe ng mga awitin. I don't know the future, but I know who hold the future. Alam mo kung sino. Ano ba yung hinihintay natin, no, mga kapatid? And lahat ng mga nangyayaring ito, bahagi ito ng the world is falling apart from the world. Yung world is falling apart from the word. Pagka nawala yung attention ninyo pagdating sa salita ng Diyos, sabi niya, you are falling away from the word. No? Kasalukuyan ang presence ng Diyos, ako kasi, ganun yung, ewan ko lang, ano, sa akin kasi, sino bang, iano natin, pagka pumasok tayo sa simbahan, yung attention sa salita ng Diyos, hindi kasi salita ito ng nakatayo sa likod ng pulpito. Ito ay salita ng Diyos, kaya hanggat maaari yung attention, manamnam ko kung ano yung mensahe na dala nito. Katulad yung kanina, merong shout, merong voice, merong trump. Paano ka? Kapag hindi mo napakinggan, uncertain ka sa lahat. Wala kang katiyakan. So what is that shout? What is that voice? What is that message? That trump? Merong mga kahulugan. Hindi mo nakuha yung kahulugan. Kung itatanong natin ngayon, sinong nakakaalam pa ng shout? Anong ibig sabihin ng shout? Anong ibig sabihin ng voice? Anong ibig sabihin ng trump? Halimbawa, tatanungin ko kayong isa-isa. Sinong nakakaunawa noon? Pag hindi nyo naintindihan, hindi ka ready sa pag-agaw. Kailangan maintindihan mo yun eh. Ngayon, sabi na binasa natin, pag-ingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita. Sapagkat kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, nung panahon ni Moses, yung magsasalita siya, hindi nakatanan, hindi nakaligtas yung nung nagsasalita si Moises, hindi pinakikinggan si Moises.
Ang sabi ngayon, ay lalo pa tayong hindi makatatanan na nagsisihiwalay. Sabi niya, doon siya nagbabalitang buhat sa langit. Hindi na ngayon galing sa lupa, hindi tagalupa, galing sa langit. So, sino yung nagbalita sa atin ng mabuting kaligtasan? Mabuting lambiyayang ito? Ang Panginoong Hesus mismo. Kaya nga sabi niya, kung nasaan ang 2 o 3 na nag-uusap sa aking pangalan, nandoon ako sa kanilang kalagitnaan. I-ignore ba natin ang Panginoong Hesus sa time na ito? I-ignore ba natin ang presensya ng Holy Spirit sa time na ito? Na maaaring magturo sa atin? Mapakinggan natin at ito'y titimo sa ating puso. Ang sabi ng ito ay kakaibang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nalalapit yung araw sa Wednesday, araw ng Pasko. Magse-celebrate ang buong mundo. So itong pagbabasa natin ito, mga kapatid, no? Ibang-iba sa dala ng selebrasyon ng Kapaskuhan ng sanlibutan, no? Ang layunin nito ay makita ang ibang pananaw. Ang ibang pananaw ng mga tao sa tinatawag na araw ng Pasko. Ano ba talaga yung araw ng Pasko? Naging tradisyon ito na ang araw ng Pasko ay isang pangingilin ng araw na meron silang mga ginagawa. No? Hindi ito tulad ng laging kwento sa mga radyo, naririnig sa radyo, napapanood sa TV, no? At yung mga awit sa Pasko. Kakaiba. Anong nangyari sa sanlibutan? The world is falling away from the Word of God. Humiwalay na, palayo na ng palayo. Huwag niyong hayaan na ang inyong presensya, ang inyong attention sa salita ng Diyos ay palayo rin. Na nakaupo tayo, malayo yung ating nagfo-fall away yung isip natin pagdating sa salita ng Diyos na magdadala ng kaligtasan sa atin. Try to be attentive, mga kapatid. Yung rejection, hindi ibig sabihin na, hindi ako naniniwala dyan. Hindi ako sangayon dyan. Hindi na kailangan sabihin yun. Rejection means you ignore it. And that means you are rejecting it. That's right. No? And then, how will we expect blessing from the Lord? Kung meron tayong mga kahilingan, meron kang masidhing hinihiling sa Diyos, but God requires something for you para sagutin niya yung ating dalangin. No? And if God is requiring something, you have to fulfill it. You have to do it. You have to make a sacrifice for it. Kung a simple sacrifice hindi natin magawa, paano sasagot yung Diyos? Paano mo mapapakilos dun sa hindi ka panipaniwala ang Diyos? Paano mo mapapakilos yung Diyos doon sa lalayas yung cancer? Gagaling yung inaagasan ng 12 years. Tatayo yung lumpo. Mamaya meron tayong titingnan kung bakit ganun. No? Tulad ng alam natin pag Pasko, na ipanganak tayong lahat, na merong tradisyon nito. Alam natin, yung baby, ipinanganak si Jesus sa manger. Ganun yung paniniwala natin. Gumagawa hanggang ngayon ng mga, yung Bethlehem ba yun? Yung Belen, yung Belen, no? Alam natin na merong noon, alam natin, merong 3 kings na pumunta sa kanya. Sabi, 3 kings. Ngayon, naintindihan na lang natin ngayon. Binabalik tanaw natin. Pero marami pa rin ang nagse-celebrate nito. They are still deceived by this tradition. No? Magkakaroon tayo ng kaliwanagan sa mga bagay na ito. Alam natin, merong mga pastol, sabi niya na nandoon, nagsisamba sa kanya. These are all religious beliefs. Before and today. Hanggang ngayon. No? It was not changed. Matibay.
Ang tibay, no? Hindi mo mabuwag-buwag. Pero sabi ng Biblia, kung hindi nakatanan yung mga noon na hindi nagsipakinig sa nagsalita, na sinugo ng Diyos ng mga propeta, lalo silang hindi makaliligtas sa panahon na ito, doon sa nagbabalita na galing sa langit. Hindi nila mapakinggan yung nagbabalitan galing sa lupa na ginamit ng Diyos. So, minabuti ng Diyos na, sige, yung anak ko na, yung padadala ko para magbalita, galing sa langit. Yung tao, galing lang sa langit. Tao lang ba talaga? Kasi tingnan ninyo yung paniniwala ng mga nawawalang tao sa salita ng Diyos. Yung mga nag-fall away. Saan ka nakakita ng tao sa langit? Walang tao sa langit. That's right. No? Di ba? Iisa lang ang nanggaling sa langit na naging tao, ang Panginoong Hesukristo. So, hindi lang siya tao, mga kapatid. Walang tao doon sa langit. So, mali yung katuruan na yun. No? Nawa, maunawaan natin ang tunay na kahulugan ng mga pagse-celebrate nila ng ganito. Mukhang maganda, lalo na pagka naririnig mo lang yung mga kantang pamasko. No? Yung Pasko na naman, kaitulin na, ang bilis, nakalipas na. Nakwento ko nga kay Sister Baby nung hindi pa tayo mananampalataya. Pag kinakanta ang mga ito, magluluto kami, mayroong Christmas party, mayroong, dami, no? Pero sa Christmas party, tapos may mga nakapalamig na yan na mga beer. Tingnan ninyo yung tradisyon na yan, mga kapatid. So, the word Christmas, sabi niya, it is a Catholic expression. Catholic expression. Galing sa Catholic. It means Christ Mass. It was ordained by the Roman Catholic Church. Christ was not born on December 25. It is a complete conglomeration of dogma. Sabi niya. Kaya sabi ng prophet, lahat ng ito, it is completely, sabi niya, a pollution to the Word of God. Pollution ito. Kung pollution ito, nakakalason yung pollution. And it will cause death. Ganun ang nangyari, nagdulot ito ng spiritual death sa mga lahat ng sumusunod sa tradisyon na ito. No? Kaya nga, ang sabi ng Isaiah, gusto kong tingnan yung Isaiah, mga kapatid. Isaiah 28. Tingnan ninyo kung paano sinabi. Isaiah 28, verse 8 and 9. Sa bawat pulpito ay parang dulang ito. Kung saan inihahanda ang pagkaing espiritual. Kaya sabi ng prophet Isaiah, for all tables, sabi niya, are full of vomit and filthiness, so that there is no place clean. Whom shall he teach knowledge? And whom shall he make to understand doctrine? Them that are weaned, sabi niya, from the milk and drawn from the breast. For precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little. For with stammering lips and another tongue will he speak to these people. So tingnan niyo mga kapatid, ang Diyos na nagsasalita na nagbigay ng kaunawaan na ito kay Prophet Isaiah, sabi niya, all tables, lahat daw ng dulang. Sabi niya, lahat ng dulang ay puno ng suka.
Yung suka, hindi mo, kahit amoy lang ng suka, ayaw mo. Kaya nga itinuring ang lahat ng ito na, yung iba nga, isinuka na, sabi. Parang aso, yung isinuka ng aso, kinakain uli, sabi. Yung aso, yung suka, masangsang, no? Malansa. Kahit amuyin, ayaw mo. Kahit makita nga, ayaw mo eh. Pero yung mga lamesa, ang sabi, spiritually, puno ito ng suka. That's true. That's right. Punong-puno ito ng karumihan. Ang mga pulpito, ang mga dulang na pinaghahandaan nila ng salita ng Diyos. Right, man. So, sino ang naghahanda? Natural. Yung pastor, he tends sheep. Ano ang pakakain ng pastor ngayon? Oh, well, let's celebrate Christmas. Gumawa tayo ng party, gumawa tayo ng program. Ganito nabubuhay ang mga Kristiyano sa panahon na ito. Yes, that's right. So it's all traditions. Sabi na nga. Lahat ng ito ay tradisyon, hindi galing sa kalooban ng Diyos. Kung sino ngayon ang makikinig ng balitang ito, na yung mga yun, mali. Who will believe our report? So yung maniniwala lang, yung talagang pinili, no? Napag-aralan natin kagabi, ang ganda ng pag-aaral natin sa 10 virgins. 5 wise, 5 foolish. Wise na nga sila, no? Virgin na, pero lumabas pa sila. They don't have enough oil. So tingnan ninyo kung paano nawawala yung isang tao, mga kapatid. Kumuha ka lang ng isang talata, tayuan mo yan. Huwag mong i-consider yung complete thought niyan. Patay ka. Patay yung iglesia, patay yung yung manggagawa. Tingnan niyo kung paano nawala ang manggagawa. They don't have oil. O isang verse lang yung kinuha, walang oil. Pero paano sila nagsindi at nag-trim ng lamp? Paano namatay yung lamp nila? Simpleng-simple lang ang ikamamatay. Ikamamatay ng manggagawa at ng iglesia. Yun ang ituturo mo sa iglesia eh. Ano yun? Wrong understanding, that is vomit. Yes, that's right. Yun ay marumi sa harapan ng Diyos. Hindi kalugod-lugod sa Diyos yan. No? So, paano magiging kalugod-lugod sa Diyos? Line upon line, precept upon precept. Pagdudungtong-dungtungin mo ngayon yan. Sino ang magtuturo? Holy Spirit. Walang marunong na pastor. That's right. Amen. Isa lang ang marunong. Ang Diyos lang. At yung Espiritu Santo magtuturo sa atin. Pag sinabi ng nagpapahayag na nagbabalita galing sa langit, which is the Lord Jesus Christ, believe it. Pag sabi ng Holy Spirit sa iyo, tama yun. Sundin mo yun. Sabi ng Holy Spirit. Ipauunawa ng Holy Spirit, igagay ka ng Holy Spirit sa truth. Pero pagka wala yung Holy Spirit, mali sila. Mamaliin nung mali yung tama. Ang lakas pa ng boses nung mali. No, ang tapang pa nung mali. Pero yung tama, sabi ng Panginoon, leave them alone. Pabayaan nyo sila. Hanggang sa harvest time. No, pabayaan niyo sila. Ako rin, hindi ko pa i-judge ngayon. Pagdating ng araw, haharap lahat yan dyan sa judgment, iipunin lahat yan, pagbubuklod-buklurin yan, igagatong sila sa apoy. Yan ang nakakatakot. So, anong dapat gawin ng isang mananampalataya, isang manggagawa? Dapat sumunod sa salita ng Diyos. No, mga kapatid? Pinalitan nila hinaluan yung Christmas na makikita natin kung ano talaga yung kahulugan ng Christmas. Hinaluan nila yung Christmas ngayon ng isang fall away belief. Gumawa sila ng Santa Claus. O, tingnan nyo mga kapatid kung paano saan ka nakakita ng Santa Claus. Sabi nga doon sa dinownload na alam nyo, in-scramble lang yung ni-rumble lang yung mga letters, but actually that was Satan. Satan Claus, kasi pandaraya eh. Sa buong mundo, hindi lang ganoon. Merong mga at yung Santa Claus ngayon nakahalo sa Christmas. No? Pinapaniwala ang mga tao na nagbibigay ito ng regalo. Magsabit ka ng medyas,
no? Lalagyan ng pera yung medyas, lalagyan ng gift, no? Yung naglagay ngayon doon, yun daw ang Santa Claus. Eh, yung tatay yung naglagay. Eh, sabi, that was Satan. See, that was the belief, no? Yun ang paniniwala. Hindi mo man pwedeng tanggalin ito ngayon sa kanila. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, mali yan, mali. Magagalit sila sa iyo. Matapang yung mali. Tandaan natin. O sabihin mo sa mga Chinese naman ngayon, iba yung Christmas nila. Iba yung New Year nila, di ba? Merong Year of the Dragon. Gustong-gusto pa yung dragon. Yung dragon dun sa Old Testament. See? Hindi tayo tinitipo sa dragon. No? At walang Year of the Dragon. Wala rin Year of the Chicken. Yung mga chicken. O kung chicken ka, hindi ka agila. No? Mga kapatid. Ginawa lahat ng mga ito. No? Ang sabi ng ating kapatid, saan galing lahat ang mga ito? Ba't merong ganito? Isa lang ang source nito. Isa lang ang source ng lahat ng kalituhan at pandarayang ito, the original, sabi niya, the devil, Satan. Si Satan. So anything that is falling away from the Word of God, it's not from God, it's from Satan. Huwag niyong hayaan na sa kaunting oras, mga kapatid, patulugin kayo ng kalaban natin. At sa ginagawa niyang ito, you are falling away, no? From the Word of God. Huwag niyong hayaan. Huwag niyong na kailangan magtagumpay tayo. Maging overcomer tayo. Yun ang kalooban ng Diyos. At wala sa lahat ng ito ang Diyos. Wala ang Diyos doon. And there is only one place where God always stay. In His Word. Amen. Kaya nga, sa pangangaral ng salita ng Diyos, no? Hindi yung nangangaral, kundi yung salita, yung nagbabalita ngayon, na mayroong kaligtasan. Kung dadating ngayon, wag nawa tayong maabutan doon sa kalagayan na nandoon tayo sa mali. Kung nagsasalita tayo ng hindi kalooban ng Diyos, wag tayong maabutan na nagsasalita tayo doon sa hindi kalooban ng Diyos. Kung may ginagawa tayo, wag tayong maabutan doon sa ginagawa natin yon na nasa mali tayo. Di ba? Kaya kung nasa word ka, sabi niya, nandoon yung promise. If you abide in me, and my words abide in you, ask what you will, and it shall be done unto you. Amen. Hindi ito salita ng tagalupa na nagbabalita, kundi ito ay salita ng galing sa langit. Galing sa langit, nagbalita siya ngayon na mayroong ganito. So, hindi galing sa tao ito. Galing sa nagbabalita na galing sa langit. Bakit ayaw nila na maalis pa ang Pasko na ganito? Sabi, the reason of this, sabi niya, is because of the man and commercial. All merchandise raise their merchandise, sabi niya. Merchandise ito, no, yung business no? Makakapagbenta ng mga iba't ibang mga regalo, magbibigay ng gift, sabi. Sa pagbibigay ng mga gift, pati yung wrapping paper, yung glittering, yung mga masisigla, yung mga, no? Pero kung magbibigay ka ng gift, nakabalot lang doon sa papel na, kung dyaryo lang, yung mumurahin na hindi attractive, ano naman to? Sabi, bakit ganito naman? Sabi, yung pala yung nakabalot doon ang Panginoong Hesus. Nakabalot lang ng swaddling cloth, yung ibinigay. Yung pa yung ano namang klase itong regalong itong binigay sa akin? Nakabalot lang ng swaddling cloth. Bakit? Magsisimula silang bibili ng mga Christmas card, Christmas presents. Ang lahat ng ito ay hit and trade, sabi ng ating kapatid. Kinamumuhian ng Diyos ito.
There's nothing about godly. Walang makadiyos sa mga ganun na gawa. No? Lahat ng ito ay tradisyon. Kaya ang sabi, inisip ba natin bakit ang Panginoong Yesus ay pinanganak sa sabsaban? Ngayon, alam natin. Dati, hindi naman natin alam bakit sa sabsaban. He was born in a manger, in a barn, and, no? Hindi sa bahay, hindi sa palasyo. Doon siya ay pinanganak dahil sa sabsaban because he is a lamb. No? Hindi pwedeng ipanganak yung lamb sa palas. Oh. Hindi pwedeng ipanganak yung lamb sa bahay mo mismo. Kundi ipanganak yung lamb sa barn. So walang mapaglagyan in a manger. Nandoon siya. Ngayon, alam natin bakit dinala siya sa krus ng Calvary ngayon. Di ba? He cannot run away from that. Hindi siya pwedeng umiwas sa pagkakatalaga sa kanya. Because this cross is laid on him. Hindi niya pwedeng iwasan ito. Nag-pray siya ng 3 times, pero hindi yun ang gusto ng Father. 3 beses siyang nanalangin, the same prayer. Ama, kung maaari, lumampas sa akin ang sarong ito, subalit hindi yung kalooban ko, kundi yung kalooban mo ang mangyari. Yun ang magandang karakter, no? Yung attitude. Meron man tayong gusto, pero hindi yung gusto ko, kundi yung kalooban mo. Yun ang magandang ugali. Kahit gustong-gusto natin, kung hindi gusto ng Father, sasabihin pa rin natin kung ano yung kalooban mo, Ama. Dahil dun siya nakatalaga, they led the lamb to the slaughter cross. Kailan ba ipinanganak yung lamb na ito? Ay yung sa April ba o December o anong buwan? Walang nakatala. No, walang nakatala. Walang nakasulat, pero ang mga tao nagkwenta-kwenta. Ganito siguro siya ipinanganak. Lahat siguro. Walang katiyakan. Hindi ipinasulat ng Diyos kung kailan talaga siya ipinanganak. Kaya ang kailangan na lang, maniwala ka na ipinanganak siya. Hindi ka na kailangang mag-celebrate ng birthday niya. Kaya hindi ipinasulat. Hindi na nga ipinasulat. Gusto mo, celebrate mo pa yung... Manghuhula ka ng araw kung anong araw ngayon ito, doon mo i-celebrate. Pasko ngayon, Christmas. Celebrate natin. Ang pag-celebrate, nag-iinuman. Hindi ganun ang celebration. This is a nonsense to think. Sabi natin. This was all done by the Roman Catholic. The Roman pagans worship. Tingnan ninyo mga kapatid. Yung Roman pagans, sabi, they worship, meron silang sinasamba noon ang pangalan, Jupiter. Tawag nila, yun yung sun god, Jupiter. Saan galing ito? Sa Romans. Pero na kung gustong basahin sa inyo na noon pa may sumasamba na kay Jupiter. Tingnan niyo. Basahin natin dito sa Acts chapter 14. Makikita natin kung sino naman yung gustong yung gusto nilang gawing Jupiter ngayon at Mercurio. No? At kung ano yung ginawa ng mga tao at ng ito na pinangangalanan ng Jupiter at Mercurio. Dito sa Acts chapter 14, simulan natin sa verse 8. Para ma-enlighten lang tayo ng husto, mga kapatid, na no? Hindi tayo madadala mahahatak ng celebration ng Pasko. Kahit dapat nga araw-araw no?
kung ano yung kahulugan nito. 8, verse 8. Ito ay nangyari sa Listra. Sabi, at sa Listra ay may isang lalaking nakaupo na sa mga paay walang lakas. So, pilay, no? Pilay mula pa sa tiyan ng kanyang ina na kailan may hindi nakalakad. Ito'y nangyari sa Listra. Lumpo na ito mula pa sa tiyan ng nanay. Ha? Sa verse 9, narinig nitong nagsasalita si Pablo na nang titigan siya ni Pablo ay at makitang may pananampalataya upang mapagaling. Ito yung discernment ni Paul, no? Nakita niya, sa pananampalataya niya, maaari siyang mapagaling. At ay nagsabi ng malakas na tinig, nagsalita si Pablo, magtindig kang matuwid sa iyong mga paa. At siya'y lumukso at lumakad. Lumpo ito. Tingnan ninyo kung paano magmamanifest yung power ng Diyos sa atin. Yung Diyos na ito, na kumilo sa kanila, is the same God. Amen. Ngayon, Amen. sa atin. At nang makita ng karamihan ang ginawa ni Pablo, ay nagsigawan sila na sinasabi sa wikang Likaonia, ang mga Diyos ay nagsibaba sa atin sa anyo ng mga tao. Tingnan yung pagkakamali, no? At tinawag nilang Jupiter si Bernabe at Mercurio si Pablo sapagkat siya ang pangulong tagapagsalita, siyang chief speaker, no? So tinawag si Barnabas na Jupiter, si Pablo Mercurio, mga Diyos-Diyosan nila ito, no? At ang saserdote ni Jupiter na ang kanyang templo ay nasa harap ng bayan ay nagdala ng mga bakat, mga putong na bulaklak sa mga pintuang daan at ibig maghaing kasama ng mga karamihan. Ito yung magandang ginawa ni Paul. Datapot nang marinig ito ng mga apostol na si Bernabe at si Pablo ay hinapak nila ang kanilang mga damit at nagsipanakbo sa gitna ng karamihan na nagsisisigaw at nagsisipagsabi, mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga tao ring may mga karamdamang gaya ninyo. So sila man ay nakakaranas, no? At nagdadala ng mabubuting balita sa inyo upang mula sa mga bagay na itong walang kabuluhan, ay magsibalik kayo sa Diyos na buhay. Ito ngayon, nangangahiwalay sila. Magsibalik kayo sa Diyos na buhay, na gumawa ng langit at ng lupa, at ng dagat, at ng lahat ng nangasayaon. Na ng mga panahong nakaraan ay pinabayaan niya ang lahat ng mga bansa, ay magsilakad sa kanilang mga sariling daan. So, nagsisidaan sila sa kanilang sariling daan. Anong sabi ni Paul? Magsibalik doon sa Diyos na buhay, na gumawa ng lahat ng lupa, langit, lahat-lahat. Ito rin ngayon ang panawagan sa atin, nag-fall away sila. Ito rin ang panawagan na magsipagbalik loob sa Diyos. Iwanan ng relihiyon. Iwanan ang denominasyon. Magsibalik dito sa salita ng Diyos. Sapagkat ang relihiyon, ang mga denominasyon, hindi itinayo ng Panginoon. Kaya sabi, magbalik kayo doon sa gumawa ng langit at ng lupa. Huwag kayong bumalik kay pastor. Kung hiwalay si pastor, pareho kayong mahuhulog sa hukay ni pastor. Huwag, mga kapatid. Laging yung Diyos ang tingnan ninyo. Ang lahat ng ito ay galing sa Roman Catholic. Nung una nga, meron silang tinatawag na nagwo-worship sila kay Astoret, sabi, yung goddess na ito ng Romans, no? Which was, tawag nila ay moon god. O tinatawag nilang mother of
heaven. Then they said that Astoret or God's mother, nanay ng Diyos, sabi, Mother of Heaven, wala na, sabi niya, binago nila ngayon, ang nireflect nila, kay Astoret, si Mary. Kasi siya yung nanay, Mother of Jesus, yung Son of God. See? Ganun nilang pinagbabago-bago ito. It's all idolatry. Sabi niya. And they connected it to Christianity. Oh, yung Christian, meron silang Astoret. Ngayon, yung Astoret na yon, hindi na si Astoret yung pangalan, Mary. Oh, sino yung anak? Merong anak yung moon god na si Astoret. Ang anak, yung Son of God, Jesus. Oh, pagsasamahin ngayon. Oh, Virgin Mary, tsaka yung anak niya. Merong Holy Family, si Joseph, tsaka si Mary, tsaka si Jesus. Tingnan niyo kung paano nila mga kapatid na inihiwalay yung kaunawaan ng tao sa salita ng Diyos. Dati, from December 21 till December 25, meron silang Roman, yung mga palabas, yung circus, no? Merong mga chariot races, merong mga palabas na mga gladiators, magpapatayan sila, merong mga yung ipapahabol sa leon yung Kristiyano. Mga palabas nila ito, tuwa-tuwa sila doon sa dome, sa Colosseum nila. Tuwang-tuwa silang nanonood. Ang pinanonood nila yung ibang Kristiyano na pinapapatay. No? Ginaganap daw nila ito sa tuwing December 21 hanggang December 25. Ito yung pinaka-relaxing time nila. No? Meron silang mga panoorin. So when the Roman Christians and the Christians, sabi niya, added this to their dogmas and agreed together, sabi niya, and say, let's just make Sun God's birthday and the Son of God's birthday all together. Pinagsama na ngayon. Gagawin, December 25. And that's the December 25, sabi niya. They called it Christmas. Nagsama ngayon dito yung believer at saka yung make-believer o yung unbeliever. Sama-sama. Hindi mo maalis ngayon ito. Matibay itong pundasyon. Alisin mo yung Christmas sa kanila. Tingnan mo kung anong gagawin sa'yo. Kung baka ibitin ka sa, no? Baka, kung may leon pa noon, baka pakakain ka sa leon. Ganitong ginagawa hanggang sa panahon na ito. This is a Roman Catholic tradition. So, Christmas and pagans all together. A terrible mistake of the true Christians. Sabi na nung i-research ng ating kapatid yung Santa Claus na ito raw ay isang German. He's from Germany. Ang pangalan ay Chris Kringle. He would go around giving kids a Christmas gift. He was a Catholic. Because of that, the Catholic made him a saint. Ang ipinangalan sa kanya, Saint Nicholas. Iyon ang ipinangalan ngayon sa kanya. Pero ang pangalan niya ay Chris Kringle. Siya German. Pero ngayon, naintindihan natin, hindi galing doon. Walang Santa Claus. No? We can say that this coming Christmas Day, you will find the world is not in a better condition. Bagsak ang sanlibutan. No? Kahit anong gawin ng tao. Magsasaya sila, magpapasko. No? Kahit anong gawin pa nila, ang sanlibutan nasa bad condition. Near to destruction ang sanlibutan.
Kaya nga bago dumating yun, maybe we are living in the last seconds of God's time. No? Doon sa orasan ng Diyos, maaaring seconds na lang ang natitira para ma-rapture tayo. Kaya lang, 1,000 years sa atin, one day to God. So, but it is very close, mga kapatid. Kaya ang gusto ng Diyos, i-devote natin ang ating sarili sa paglilingkod sa Kanya na may katapatan na. Maglilingkod na rin lang tayo, paglingkuran na natin ang Diyos ng buong katapatan. Pag naririnig ninyo yung salita ng Diyos, huwag niyong titingnan yung nagbabalita dito ngayon sa likod. Ang tingnan ninyo yung katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi ang balitang ito, galing sa Diyos. 2,000 years ago, when Christ came, walang pagbabago. Sabi niya, ganun pa rin yung mundo. Palayo, 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 palayo. Lalong lumayo ngayon. The world is falling apart from the Word of God. The world is falling apart from the Word of God. Yung Christians na nagsasabing Christians, they are falling apart from the Word of God. Don't let these things happen to you. Huwag niyong hayaan na ito ay makahulagpos pa ang salita ng Diyos sa inyo. Don't let this word slip away from your hands. Kapitan ninyo ng maigpit. Everything had come to polluted. Ang mga teachings are polluted. The religious world is polluted. The morality is on its lowest level. Yung morality, it is in the lowest level. Lalaki sa lalaki, ikakasal mo. Babae sa babae, ikakasal. Asan pa nasaan na yung lalaki at babae magsasama, iiwanan yung magulang at sila ay magiging mag-asawa, magiging isang laman. Hindi yung lalaki sa lalaki, iiwan yung magulang, mag-aasawa sila at sila ay magiging isang laman. Walang ganun sa Biblia. So everything is polluted. Everything is falling away from the Word of God. Right. Kaya nga, anong gagawin ng Diyos? Destruction. Judgment. So He's giving warning. Binibigay yung warning na ito sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Bago ginunaw ang Sodom and Gomorrah, sinunog ito. Nagpadala siya nakipagtawaran pa si Abraham. No, mabuti kung makikipagtawaran pa tayo ngayon sa Diyos. Hindi. Kailangan makaalis tayo. Tayo na lang ang hinihintay para makaalis. Tingnan ninyo kung gaano kahirap tumanggap ng mga tao. Ganoon din noon. Yung mga anak at manugang ni Lot, ayaw makinig. Nagtatawa sila na hindi totoo. Pero yun na yung totoo. Ginunaw sila, sinunog sila. Sa palagay nga natin. Sabi kung hindi nakatanan yung mga yun noon, sa nagbalita, nagaling sa langit, angel nga ang nagbalita eh. Hindi sila nakaligtas. Paano pa ngayon ito na yung galing sa langit na ang Panginoong Hesus ay ang nagbabalita na ganito? Paano makaliligtas yung tao? Diba? Every time a man leave the world, God depart from him. The whole world knows there was something to happen. Merong mangyayari. Merong distraction. Merong mga nagsasabing mga born again ay merong mangyayaring pag-agaw, merong rapture. Pero nasaan ang sanlibutan? The world is falling away. Away and away and away and away. Hindi man palapit eh, no? The religions are trying to keep it together by their own ways. Magkaisa tayo. So sa pagkakaisang ito, yung World Council of Churches, hihimukin ito, magkakaisa. At mag-i-introduce ng napakagandang proposal. Napakagandang layunin. So anong sasabihin? Pati yung Israel madadaya.
Ano ang layunin ng pagkakaisa? Magkakaroon ng world prosperity. Ang mundo ay mananagana. Hindi mananagana. Mananagana ang mundo sa millennium. Be sure that you are in the millennium. Makikita ninyo kung paano mananagana ang sanlibutan. Hindi yung tao magpapasagana sa sanlibutan. It's the Lord Jesus Christ Himself. Ngayon, world prosperity and world peace. Magkakaroon daw ng world peace. Sinong tao naman ang ayaw ng kapayapaan? Lahat gusto. Diba? That's why they are trying everything. They tried politics, they tried education, they tried religion, they tried everything to obtain this peace and prosperity. But it's still failure. Wala pa rin. Kasi hindi sa tao manggagaling ang ganito. No? So bagsak pa rin. Sa halip, palayo. Palayo ng palayo ang mga tao. Because that was not God's way. Hindi yun ang way ng Diyos. Ang Diyos lamang ang dapat masunod. 2,000 years ago, nung dumating ang Panginoong Hesus, ipanganak siya at mangaral siya, no? Ang mga tao, hindi na sila nagkakaisa. Pero hindi ganito. Pero meron ng hindi pagkakaisa. Hindi magkasundo yung mga Pariseo at hindi magkasundo yung mga Saduseo. At ang mga Eskriba, hindi sila magkasundo-sundo. Yung iba naniniwala na may life after death. Yung iba, mga Saduseo, hindi sila naniniwala na mayroong life after death. So magkaiba ang hindi nila pagkakasundo. Yung hindi sila nagkakasundo sa mga bagay-bagay. 2,000 years ago na ito. 2,000 years ago, God gave them a Messiah. Binigyan sila ng Messiah para ma-reconcile sila. No? Para maibalik silang muli sa tamang landasin. Sa tamang paglapit sa Diyos. 2,000 years ago. Ine-expect nila ang Messiah kasi ito yung naka-prophecy. So, nung dumating yung Messiah, yung for God so loved the world, mahal ng Diyos yung sanlibutan, that He gave His only begotten Son, for whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Yun ang pangako. No? So, 2,000 years ago, the world is in the same condition. Palayo ang mga tao. Hindi matanggap yung Messiah. Nung hindi matanggap ng mga Pariseo at mga Eskriba, mga Saduseo, ang Messiah nung time nila, no? Siguro kung mga teenager noon ngayon matanda na yung malaki na ang hindi pagtanggap. Tingnan ninyo kung paano ang Panginoong Hesus nasa labas na ng church, kumakatok siya. Basahin natin yung Laodicea, di ba? Wala sa loob ng church ang Panginoon. Nasa labas siya, kumakatok na sa mga tao. Kung sino man ngayon ang magbubukas, yun lang ang makakatanggap. Hindi matanggap ng mga tao. Gusto pa nila yung, dito na kami pinanganak, dito na kami mamatay. Gusto pa nila yung ganun kaysa tanggapin ang Messiah, kaysa tanggapin ang Panginoong Hesus. No? It's the same. The history repeats itself. Hindi makabalik. Napakadakila ng Diyos. 2,000 years na yung nakararaan. No? Nagtitiis pa rin yung Diyos para lang marami yung makabalik, para lang marami yung maligtas. So the world is falling apart. Still divided. The world is dropping into pieces. And there's no foundation. Walang foundation. Kasi ang foundation lang ay ang salita, ang Panginoong Hesus. And then they don't have the word. So they don't have foundation to be saved. Anong gusto nilang foundation? Yung itinayo ng tao. Weak yung ginawa ng tao. Mahina. Hindi magbibigay ng kaligtasan. Anong itinayo? Yung iba, naging komunista. Yung iba, naging Catholic. Yung iba, naging Protestante. No? Nagtayo ng religion.
Mahinang pundasyon ito. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Yesus, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Yan ang foundation. Yung itinayo ng Panginoong Yesus. Ano yun? It's the Word. Marami ang gusto na dumating ang Panginoong Yesus. Kung gusto natin, maaaring tayo, wala man tatanggi na kung dadating ng Panginoon. Pero gaano tayo kahanda sa pagbabalik ng Panginoon? Nandoon ba tayo doon sa pananampalataya at paglilingkod na pag nakita tayo ng Panginoon, karapat-dapat tayong kukunin? Nandoon ba tayo sa kalagayan na yon? O nandoon tayo sa kalagayan na nagwe-wave-wave tayo? O umaalon-alon? Pagsikapan natin, mga kapatid. Kailan pa tayo makakalapit sa Diyos na tayo ay merong confidence sa sarili natin na ililigtas niya tayo? Kailan pa? Paano natin siya tinanggap? Katulad ba ng mga Saduseo? Katulad ba ng mga Pariseo? Ganun ba natin siya tinanggap? Katulad ba ng mga religion? Ganun ba natin siya tinanggap? Hindi. Kakaiba ang pagtanggap. Ang pinili at kukunin ng Panginoon sa pag-agaw, kakaiba ang pagtanggap. Kung katulad din tayo ng pagtanggap ng mga relihiyon, matutulad din tayo na hindi kukunin. So doon sa kalagayan na ibig ng Diyos na maabutan niya tayo, doon sa kalagayan na ayoko na kayo ay malamig, sabi niya, o malahininga. Ibig kong mainit kayo, sabi niya. So, ibig ng Panginoon, mainit yung ating paglilingkod, mainit yung ating pananampalataya sa Kanya. Yun ang ibig niyan. Doon niya tayo ibig maabutan sa pagbalik ng Panginoong Yesus. Yung mainit ang ating pananampalataya at paglilingkod. Anong magpapainit sa atin? Ang salita ng Diyos. Yung stimulation. May stimulate ka, confident ka, nakukunin ka ng Panginoon. Anong oras man siya darating? Pagka naibalita ang mga bagay na ito sa mga tao, tatanggapin kaya nila ito? Sino ang tatanggap nito? Tinatanggap ba natin ito mula doon sa kaibuturan ng puso natin? O nire-reject din natin, katulad ng mga nangaunas sa mga Pariseo at mga Eskriba? Ganun din ba ang pagtanggap? Tatanggapin ba natin siya ayon sa gusto natin pagtanggap sa Kanya? O ayon dun sa gusto ng nagpadala sa Kanya? Pinakamabuti ng pagtanggap sa Kanya ay tanggapin natin kung papaano siya ipinadala nung nagsugo sa Kanya. That's right. Hindi dun sa tatanggapin natin siya ayon dun sa gusto nating pagtanggap sa Kanya. Tanggapin natin siya, mga kapatid, ayon sa gusto ng Ama. Kasi alam ng Ama kung paano natin siya kailangan. Hindi doon sa alam natin kung kailangan natin ng tagapagligtas, kailangan natin ng healer, doon sa gusto natin. Pero hindi ako makakasimba sa Biyernes eh. Paano mo kailangan yung healer? Paano mo kailangan yung tagapagligtas? Di ba? So, ipinadala ng Ama ayon sa pangangailangan natin. O, mag-ipon-ipon kayo, sabi niya. Mag-aralan kayo sa isa't isa. Kasi malapit na yung araw. Yung nakalooban ng Ama, mag-ipon-ipon, mag-aral sa salita niya. So, habang nag-aaral tayo sa salita niya, maging attentive tayo. Amen. Sa salita niya, mga kapatid, magdadala ito ng buhay na walang hanggan. No? That's love. Sometimes we pray for our own desires. Nananalangin tayo ayon sa gusto natin, sa mga gusto natin. And sometimes our desires is not our need, sabi niya. Nananalangin tayo, marami tayong gusto, hindi naman ayon sa pangangailangan natin. Pero yung tagapagbigay, alam niya kung ano ang kailangan natin. Alam niya kung kailan niya dapat ibigay sa atin. Alam niya kung gaano kalaki o karami o kakonti yung ibibigay niya para sa atin. Alam niyang lahat ito.
So yung sanlibutan, alam ng sanlibutan, nangangailangan sila ng Mesaya. Gusto nila ng Mesaya, gusto ng tagapagligtas. But they wanted that Messiah, no, in their own way. Yun ang malaking pagkakamali. Gusto nila dumating yung Messiah, ayon sa gusto nila. Ganon nilang hinihintay ang Messiah sa panahon ng mga pariseo at ng mga eskriba. Sa kanilang ayon doon sa gusto nila. Hindi ayon sa pagkakapropesiya. Hindi ayon doon sa gusto ng ama na magsusugo sa kanya. Gusto nila sa kanilang way dadating yung Messiah. Hindi ganoon ang kalooban ng ama. So nung dumating siya, dahil hindi ayon doon sa gusto nila, they refused him. They rejected the Messiah. A fatal mistake, no, ng mga tao doon sa time na yon. At sa time natin ito, gagawin din ba natin yung ginawa nila? Kung ginagawa ngayon, marami ang gumagawa ngayon, how they reject him. Di ba? Simple lang ang rejection sa kanya. Naniniwala naman kami kay Jesus eh. Kaya lang, meron talagang Holy Trinity. Kaya lang, merong Christmas. Kaya lang, merong God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Tsaka yung tamang baptism, Father, Son, Holy Ghost. See how they were lost? Hindi doon sa ayon sa gusto, ayon sa will ng Father ang nasunod, kundi yung will ng tao ang nasunod. They are doing it again. They are refusing him for the same reason. Hindi nila matanggap. Ano na naman yung born again na yan? Oh, they're the same in 2,000 years ago nung dumating si Jesus Christ. Kung paano nire-reject. Ano naman yung born again na yan? Papasok pa siya uli sa tiyan ng nanay niya? Hindi maintindihan, ano? Hindi na yun. Oh, bakit? Their mind are polluted by their traditions and doctrines. Polluted sila eh. Punong-puno sila ng katuruan ng kanilang relihiyon. So, ngayon, kung puno sila, hindi sila maturo-turuan ni Jesus Christ kasi hindi sila pwedeng malagyan. Hindi sila malagyan ng salita na galing sa langit. Kasi punong-puno yung puso, punong-puno yung isip nila. Ha? Basta kami, dito kami. Oo. Merong mga pangangatwiran na ganun. Basta kami, dito kami. Yung sa inyo, yung sa amin. Ganun talaga yun. Yung sa inyo, sa kanila. Yung sa atin. Yung sa Diyos. So if you are sons and daughters of God, sinong gusto mong sundin? Si pastor o yung Diyos? Sundin ninyo yung Diyos. Mga kapatid. Sa Diyos kayo lagi manahan. No? Ngayon, mga tao, they still want Christmas gift from God. They want Christmas gift, and God sent them it the way we need it. Ipinadala ng Diyos yung gift ayon sa pangangailangan natin. Tingnan ninyo kung gaano kadakila ang Diyos natin. He knows what the nations need. Alam ng Diyos. He knows what the church need. He knows what you need. He knows what we need, mga kapatid. Alam ng Diyos. Pero pagka dumadating sa atin yung ating pangangailangan, no? Dahil hindi ayon sa gusto natin, tinatanggihan natin. Kasi hindi naman ganito yung hinihingi ko eh. Sabi ko, ganito eh. Ang hinihingi ko eh, 1 million eh. 100 lang binigay sa akin. Hindi naman to yung hinihingi ko eh. Oh. Ganun ba? So sabi ng Panginoon, ayon sa iyong kailangan. Ayon sa iyong, alam niya kung paano mo i-manage, paano mo gagamitin pag binibigyan ka ng Panginoon. So, kailangan mayroong proper management sa mga bigay ng Panginoon.
Na-example ko nga kung minsan. Lagi ko itong ginagawa. Pag ako ang naghugas ng bigas, magsasaing, kahit yung isang butil ng bigas, pupulutin ko yan. Ibabalik ko. Kasi grasya ng Diyos ito, biyaya ito ng Diyos. Ngayon, kung wala ka nang magawa, nasunog na, nakadikit dun sa lutuan, wala kang magawa eh. Pero gusto mo ma-save yung biyaya ng Diyos, magamit sa tama. Kaya lang, wala kang magagawa eh. Merong mga diferensya yung mga lutuan kung minsan. O kung minsan naman, wag naman doon sa kapabayaan natin, mga kapatid. No? Pagsikapan natin na ang biyaya ng Diyos ay magamit sa tama. Now, it's Christmas again. The world is falling apart. Sa isang bagay na naman. Ano itong isang bagay? Ang sabi, immorality. Immorality of the world. It's in the lowest state. Nasa pinakamababang kalagayan, sabi niya, yung immorality. Yung death of modesty, sabi niya. Yung feminine modesty, sabi natin kapatid. That beautiful quality, sabi niya, wala. That God has placed in human family to safeguard its moral standard, it is dying. Dati, meron pang nakasulat sa mga dingding sa mga bahay, the family that prays together stays together. Ngayon, kahit magdasal, hiwa-hiwalay na, wala na. Di ba? Hindi na nasusunod. Yung mga inosenteng babae, no? Sabi niya, they bowed their knees to the goddess of fashion. Di ba yung fashion? Tapos and now, sabi niya, tinanggap ito, yung sex appeal is regarded legitimate. Both Christians and non-Christians. Kaya nga, pag tinignan, yung mga lalaki na may mga magagandang pangatawan, yung mga lalaki, siyempre, bakla eh. May paghanga. Ma-sex appeal. Yung babae naman, hapit na ngayon, yung suot, ma-appeal, sabi niya. Kaya nga pinagbabawalan. So, ulitin ko yung kagabi sa mga wala dito. Sabi, mayroong British na nagtanong kay Sheikh Abdullah, na foreign minister ng Qatar. Ang sabi ng British, nagtanong siya, meron siya dalawang tanong. Sabi ng British, bakit yung mga asawa ninyo, sabi niya, mga babae nyo, hindi pwede na makipagkamay, sabi niya. Sabi ni Sheikh Abdullah, ikaw ba pagka nakita mo si Queen Elizabeth, sabi niya, pwede mong kamayan si Queen Elizabeth? Hindi, sabi niya, meron lang piling tao na pwedeng kumamay sa kanya. Ganun namin tinitreat ang aming mga babae, sabi niya. They are queen, sabi niya, na hindi kahit sino pwedeng makipagkamay sa kanila. Kundi yung piling tao lang ang pwedeng makipagkamay sa kanila. See? Ganun ang sagot niya. Nakakagulat, ano? Tapos, meron pa siyang isang tanong. Ang tanong, sabi, bakit yung mga babae nyo nakatakip sa ulo? Sabi niya, sa mukha, sa buong katawan. Sabi niya. Hindi siya sumagot. Ngumiti siya. Kumuha siya ng sweet candy, dalawa. Yung isa, inalisan niya ng balat. Yung isa, hindi inalisan ng balat. Initsa niya sa floor. Kung pakukuhanin kita, sabi niya, nang kakainin mo sa dalawang yan, sinong pipiliin mo? Alin ang pipiliin mo? Siyempre, yung nakabalot, sabi niya. Ganun kami pumipili, sabi niya. Yung nakabalot. Hindi yung walang balot. Hindi yung halos hubad na babae. Hindi yung parang prostitute na babae. Ganun kahalaga sa kanila, sabi niya. Yung babae, kaya nakabalot sila.
Kaya yung modesty ngayon, kahit sa Christianity, is dead. No? Patay. Nawala ang tamang bihis sa mga babae. So kung makakayanan natin na magbihis ng parang babae talaga, gawin natin. Kailan pa ituturo ito? When it's too late already na mag-rapture na? Matutulad dun sa 5 foolish virgin. Lumabas lang sila. Hindi pa sila nakakabili. Nakita nila yung pag-agaw, yung marriage. Hindi na sila nakapasok. Kailan sila bibili? Sa Great Tribulation na. Magpapapugot na sila ng ulo. So, ganun mga kapatid. No? The ministers in the pulpit compromising the word in exchange of something. Nangyayari ito. No? O sige, i-preach mo na yung tuso, yung third coming. Kaya ganito-ganito ang usapan dyan. Magkano yung ano? So, merong lagayan na. No? May pakotse, sabi nga nung nakaraan eh. No? O sige, papag-aaralin natin yung mga anak mo. Pero ito yung ipipreach mo. Totoo palang nangyayari ito. Akala ko, hindi. I-check natin. Nangyayari ba ito sa atin? 2,000 years ago, marami ang nag-reject sa word, sa Messiah. At ngayon, ganun din. The world is falling away from the word of God. What we need today is a message anointed with the Holy Spirit. And the Holy Spirit filled men na magtuturo. Kung nagtuturo ang isang pastor na kapag wala kayong Holy Trinity, hindi kayo maliligtas. Is he a Holy Spirit filled man? Ay, alam natin. Alam natin ngayon. Pero yung nasa labas, alam kaya nila? Hindi nila alam. No? Hindi nila alam. Ganun pala yung Holy Spirit. Sabi niya, pag yung napupuspos ng Holy Spirit, na-slain ka, natutumba. Hindi man nagtutumba yung Holy Spirit. Nagpapatayo yung Holy Spirit. Is he a Holy Spirit filled man? Filled ba ng Holy Spirit yung tao na ganun? Na ang rapture, horizontal, hindi pataas? Hindi Holy Spirit yun. Evil Spirit. Evil Spirit, mga kapatid. Simple lang. Tingnan nyo, pagagandahin lang ng Diablo, no, para pagtingin. Pagtingin ni Eva, it is pleasant unto your eyes. Magandang tingnan. Ay, ito siguro yung tama kasi ang gandang tingnan eh. Ang gandang mag-preach ni Pastor. Tingnan ninyo. Pero pagka nag-correct na si Pastor, na kailangan ayos tayo. Pagharap natin sa Diyos, no? Nakaayos tayo, nakasuot tayo ng pinaka-the best na presentation para sa Diyos, para matuwa siya sa atin. Huwag kayong magsusot ng ganito, huwag kayong magagaganito. Pambihira naman si Brad. Sobra naman siya kung pero parang personalan na ito. Parang ganun yung paningin, no? Pero hindi may compromise nung manggagawa yung salita ng Diyos eh. No? Kaya ganun. Anong nangyari? Nagkaroon ng total corruption sa mga churches. Na-corrupt yung mga isip, na-corrupt sila sa mga katuruan. They are falling away from the Word of God. Ang condition nila ngayon. Parang hindi pang Christmas message ito, no, mga kapatid. Pero sabi ng ating kapatid, pagka makita natin, ito ay pang Christmas message pala. Kasi kinukontra lang niya yung tradisyon ng mga tao. Alam niyo, ang mundo ay magse-celebrate ng Christmas ngayon. Ang ugali ay magsaya, magbigay ng regalo, magbigay ng pera, magbigay ng aginaldo, tapos mag-iinom, mamamasyal. Puro ganun yung iniisip, no? Iniisip nilang mag-rejoice, alalahanin ang birthday ni Jesus, no? Na ito ay December 25. Subalit ang tunay na kahulugan ng pagdating ng Panginoong Hesus ay hindi nila alam.
Yung tunay na kahulugan ng pagdating ng Panginoon, hindi nila alam. Ipinadala siya ng Ama, no? Ayon sa ating pangangailangan. Because we're lost. The God the Father, God of heaven, He sent His only begotten Son to reconcile us to the Father again. Hindi tayo makalalapit sa Father except the Son. So kailangan natin, para maligtas tayo, dumaan tayo sa Son. Siyang magbabalik sa atin sa Father. Ayon sa pangangailangan natin. Ang mundo, tingnan natin, kailangan kung minsan kahit sa mga mananampalataya, wala yung love. Di ba? Ang iniisip naman ng mga mananampalataya na yung love, bigyan mo ng pera, bigyan mo ng gamit niya, bigyan mo, lahat, no? Yun daw yung love. Hindi yun talaga yung love, no? Ang love, yung i-share mo yung salita ng Diyos, ang kaligtasan, yun ang love. Yun talaga yung love na ibig sabihin ng Biblia. Yung maliligtas ang tao. Ibig tayong ibalik sa unity. Unity of faith. Till we come into the unity of faith. Watak-watak kasi yung mga nagsasabing Kristiyano sa panahon na ito eh. Daming paniniwala. Hindi magkasundo. Paano tayo babalik sa unity of faith? Sinong author and finisher of our faith? Lord Jesus Christ. Pagka nakaabot tayo sa itinuturong faith ng Panginoong Hesus, mare-reconcile tayo, mayu-unite tayong muli sa Father. Ito yung wala ngayon sa maraming born again, sa maraming Kristiyano. Nagkakanya-kanya. Hindi makaabot. Hindi na sila isasama sa unity of faith para makabalik sa Ama. Bakit? Patuloy ang rejection. Patuloy ang kanilang pag-reject sa katotohanan ng salita ng Diyos. That's why there is no peace. Wala lahat ngayon ito. Gusto tayong ibalik ng Panginoong Hesus sa tunay na kapayapaan. Naranasan ni na Paul. See? Nakita lang ni Paul na may pananampalataya na siya'y mapapagaling. Tumayo ka, lumukso siya. Di ba? Ano yung nawala yon? Healing. Hindi natin magawa-gawa ngayon. Gusto lang Diyos may balik ito sa atin para maging patunay na ibinabalik tayo ng mga salita ng Diyos sa kalooban ng Ama. Hindi natin maranasan ang mga bagay na ito. Hindi ba natin sinusubukan? Hindi man natin na-experience. Di ba? Kung minsan tayo mismo, nandoon sa ganitong karamdaman. Meron tayong nararamdaman kahit na sila, sabi nila, kami ramang malay merong nagiging karamdaman. Pero hindi, cancer yung sa kanila. Di ba? Tingnan ninyo yung klema dahil wasak ang pati klema sinira. Pati yung hangin, polluted. Paglabas natin, yung usok ng sasakyan na yan, lason yan. Mga kapatid. Kung ayaw mong maka-inhale ng lason, huwag kang huminga. Mamamatay ka. Pero i-inhale ka eh. Hihinga ka eh. Oh. Ito gustong alisin ng Diyos ito ngayon. Kaya ipinaabot ang mga aral na ganito para makaalis tayo dito sa mundo na polluted yung hangin. Yung mga kinakain natin, lumalaki dun sa gamot ng mga inimbento ng tao. Gusto tayong alisin ng Diyos sa ganitong kalagayan. Kaya ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak ayon sa ating pangangailangan. So ito yung mga kailangan natin. No? Kailangan natin ang kaligtasan. Kailangan mabago yung morality. Kailangan maibalik yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Wala lahat ito eh. Pagka naganap ito sa atin, nakakapanumbalik tayo sa Diyos. Kaya sabi niya, magsipagbalik kayo dun sa Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Doon tayo pinababalik ngayon.
Ang lahat ng ito ay nawala sa mundo at sa tao. Di ba? Nawala sa mundo ito ang kaayusan. Nawala sa mga tao. Ito ang mga kailangan ng sanlibutan. Ito ang kailangan natin. Maibalik ang yung love, yung unity, yung peace, yung healing, yung eternal life, yung kaayusan. Kailangan maibalik lahat ito, mga kapatid. Gusto tayong ibalik ng Diyos sa ganitong kalagayan. So makakamit natin lahat ito ngayon kung meron tayong may pananampalataya ang mga ito. May pananampalataya ito na mapapagaling. Sabi ni San Pablo. Amen. So pag nakita yung pananampalataya na ito na may pananampalataya ito na dapat siyang i-rapture. May pananampalataya ito na dapat siyang makalakip sa pag-agaw. Kukunin tayo ng Panginoon. Amen. Kung wala yung pananampalataya natin, paano natin titingnan yung wala tayo doon sa tamang pananampalataya na mararapture? Tingnan natin ngayon ang sarili natin. Kapag meron pang kulang, gawin natin para malaman natin na masasama tayo sa pag-agaw, masasama tayo sa rapture. Ito ang purpose ng pagkakasugo kay Jesus Christ. Ang lahat ng nawalang ito, ibabalik ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Sa pamamagitan ni Jesus Christ, ibabalik lahat ito. Kailangan makamit natin ito, mga kapatid. Kung hindi natin pa nakakamit ang mga bagay na ito, lumapit tayo sa Diyos. Sa Diyos tayo humingi. No? Ito ang purpose ng lahat ng ito. Hindi programa ng tao. Ang tradisyon na ito, ang Paskong ito, programa ng tao. Inimbento ng tao ito. At naging katanggap-tanggap naman sa maraming tao. Kasi masaya eh. Gusto ng tao kasi yung masaya. No? Gusto ng tao laging masaya eh. Pansamantalang kasiyahan lang yun eh. No? Kahit na anong gawin mo, kung may cancer ka at Pasko, hindi ka, paano ka mapapasaya ng Pasko kung umaaray ka dun sa sakit? Diba? Pero pag inalis ng Diyos ang lahat ng ito, walang karamdaman, walang cancer, wala lahat, perfect. Nakabalik ka sa kalooban ng Diyos. Amen. Nandun tayo ngayon sa Diyos. So, kaya nga, paano tayo makababalik sa mga ganito? Sabi niya, kailangan makabalik tayo dun sa tulad ng isang bata. Ang isang bata, wala na siyang reklamo. Dependent na lang siya sa kanyang magulang. No? Hindi man makapag-reason yung baby, no? Si Brother Mondeport, paano siya magre-reason ngayon sa kanyang magulang? Daddy, ayaw ko itong gatas na ito. Gusto ko ganitong brand. Magsasabi pa siya ng ganon? Hindi. Wala. Basta kung ano yung isusubo sa kanya, nagugutom siya, kakain siya, daddy siya. Daddy, ayoko yung dress na ito. Gusto ko yung red. Yan. Hindi man siya makapamili ng ganon. Basta kung anong ipasuot ng nanay at ng tatay, yun ang isusuot niya. Gusto ng Diyos, ganon tayo eh. Meron tayong mga gusto, pero yung gusto ng Diyos, ang sinusunod natin. Makababalik nga tayo, no? Ay, gusto namin. May certificate si pastor. Gusto namin, nag-aral siya dun sa UP, School of Theology. Patay na. Di ba? Hindi yun ang kalooban ng Diyos na para ma-reconcile tayo sa Father. So when God sent the Messiah, purely He is the Word. Pure Word, ito. Yung Messiah na pinadala niya.
At naparito siya ngayon sa balumbon ng aklat na ito. At yun ang tinawag na Christmas gift para sa atin. Yung Messiah na ito, may dala siyang mga gift, no? May babalik tayo. Kaya lang, yung pagkakasugo sa kanya, it is contrary from their denominational belief. They refuse him. They rejected him. Hanggang ngayon, ganun yung ginagawa. So the people don't want God's way. Maliwanag na nakikita. Ayaw ng tao yung way ng Diyos. They want their religion's way. The way of men. Yun ang gusto nila. They want their own way. Kaya sabi ng Panginoon, no one cometh unto the Father except by me. I am the way, the truth, and the life. I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father except by me. That was the way of God in sending Jesus Christ. Para ipahayag niya ngayon na siya lang yung way. Hindi yung way ng religion. Hindi yung way ng karunungan ng tao. So God promised a blessing. Nag-promise ngayon ito ng blessing. For you have done this. In blessing, I will bless thee. In multiplying, I will multiply thy seeds like the stars in heaven. Sabi ng Diyos. Sino yung pinangakuan? Our father in faith, Abraham. And if you are Abraham's seeds, no? Kayo nga ay kay Kristo. Amen. Mga kapatid, the blessings that come under certain circumstances, sabi niya, certain requirement that you must meet, yung blessing, for you have done this. Amen. Sabi ng Diyos, for you have done this. In blessing, I will bless thee. Bakit hindi may grant yung panalangin? Bakit hindi may grant yung hinihingi sa Diyos? Naglilingkod naman ako sa Panginoon. Every Friday, nagdadasal naman ako. There is still something wrong. Mabuti yung hinihingi mo pagkatapos 5 years, 10 years, hindi pa nasasagot. Ayaw sumagot ng Diyos. There is something wrong. Wait, there is something wrong. Panginoon, ano po ba yung kailangan mo? Ano po ba yung dapat kong gawin? Papag-alabin mo yung pananampalataya mo at paglilingkod mo sa Diyos at tingnan mo kung paano siya kikilos. Pag hindi mo na-meet yan, and if you don't meet those requirements, then blessings and promise of God is non-effect to you. Walang epekto ito sa iyo, mga kapatid. Message ito, no? But it is true. Hindi ko inimbento ito, mga kapatid. Hindi ko ginawa sa sarili ko. No? God promised Israel as long as they keep those solemn feasts with sacredness and sincerity, God will bless them. Yan ang promise ng Diyos sa kanila. But when they made it just like a family ritual, then God refused to do that promise anymore. Hindi na mabless ng Diyos. Kasi, napalitan, ano? At ngayon, kung ang pagsamba natin ay parang routine na lang, paano mo ka mag-expect ng blessing? Routine lang yung pagsamba. Routine lang yung pagtawag sa Panginoon. Wala yung fervent prayer sa Diyos, yung mainit, yung maalab na pananalangin sa Diyos para dinggin tayo. Wala yun. Kung minsan, magdadasal tayo, baka ganun na rin sa dasal ko kahapon, Panginoon. Tapos. Baka binilisan kasi wala na Ganun na rin. Sabi niya, doon sa dasal ko kahapon. Wala naman gumagawa sa inyo nun. No? Wag ganun yung dasal ninyo. Baka pag nagdasal kayo, ganun na rin, sabi. Oh. Wag naman. Wag nawa, no, mga kapatid. So, paano mapapanatili yung blessing? Sabi niya, for you have done this. In blessing, I will bless thee. Gawin ninyo yung katungkulan ninyo. Gawin natin lahat ang katungkulan natin sa Diyos. Pagka naririnig ninyo,
Huwag niyong hayaang dumulas sa inyong pakikinig ito. Kasi blessing yun. Ibibless ka ng Diyos eh. Pag dumulas ito sa pakikinig ninyo, pumasok sa isang tenga, lumabas sa kabila, dumulas yung blessing. Paglabas mo ng church, ganun pa rin. Pero pag dala-dala mo ito, mga kapatid, naka-store ito sa puso mo, tawagan mo lang yung Diyos, call unto me, and I will answer thee. And I will show you great and mighty things that you do not know. Sabi niya. Alam mo ba na gagaling yung cancer? Alam mo ba na ibibless ka ng Diyos pagkakalooban ka ng ganito? Alam mo ba? Hindi mo alam. Pero ipakikita ko sa iyo, sabi ng Diyos. Kaya may nangako yung Diyos. Merong certain requirements, kailangan mo ang Panginoong Hesus. Hindi natin matatanggap ito ng ayon sa gusto natin. No? Kundi ayon sa gusto ng Diyos. Kailangan, gawin mo muna yung gusto ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Amen. And all these things shall be added unto you. Maliit na bagay na lang yung mga hindi pa natin makamit. Bakit? There is still something wrong. Panginoon, ano po yung mali ko pa kaya? Ask the Lord. Kung minsan nakikita natin, hindi natin masabi sa tao eh. Hindi natin masabi sa kapatid. What is wrong? Bakit? Tatanggapin niya ito personal no? Baka sabihin na may personal ka. Hindi, mga kapatid, no? So it is coming from the pulpit. This is not from me, it is from God. It's the same thing today, no? In our case, sabi niya, we want us to stay with His Word. We've got to do it to receive His blessings. The Lord Jesus cannot come down to this world which is falling apart. So, ang kailangan, intact tayong mga mananampalataya na maliligtas. Hindi niya babalikan yung church niya na wasak-wasak. Kailangan, iniipon tayo ng Word. Iniipon tayo ng Panginoon, salita. Para may balik tayo sa tama. And without the restoration of all things, yung things lost, sabi niya, hindi siya babalik. So, kung wala yung holiness, hindi niya pwedeng balikan yung church niya na walang holiness. Kailangan may balik muna yung holiness. Kung perfect siya, nagre-require siya ng perfection, kailangan perfect yung church bago siya babalik. Hindi yung kukunin na niya, babalikan na niya na hindi pa perfect, hindi holy yung church. Sa mga teachings, sa mga revelations, ano pa ang hindi natin naiintindihan sa mga pinag-aaralan natin? You ask. Ina-encourage ko kayo na magtanong kayo, magsipagtanong, mag-attend kayo ng sharing para malaman natin, mapag-aralan natin. Kahit na sino pa yung nagturo, pag-aralan natin kung umaayon ba ito sa salita ng Diyos at umaayon ba ito sa message. Mapag-aaralan natin. No? At kapag ka na-stimulate ka, hindi mo man mararamdaman yung pipikit ka, yung matutulog ka. Hindi mo man mararamdaman ito. Yes. Bakit? Stimulated ka. Yung salvation, yung blessing, dumarating sa iyo. Blessing ng revelation. E paano kung hindi lang revelation? Lahat. And all these things shall be added unto you. Amen. Oh. No? No matter what the church would think and rejection, He don't send Him in vain. Hindi niya ipinadala ang Panginoong Hesus ng walang kabuluhan. Ano man ang pag-reject ng church, mga churches, ano man ang pag-reject ng sanlibutan, no? Hindi mawawalan ng kabuluhan ang pagsugo ng Diyos sa Panginoong Hesus. So when God the Father sent again Jesus Christ to take us, He will say again to these unbelievers what He said 2,000 years ago. Ano sinabi niya sa mga unbelievers 2,000 years ago? Jesus said to the unbelievers 2,000 years ago, you are of your father, the devil. Nagpadaya kayo sa devil. Yung works ng father ninyo, yun ang ginagawa nyo. Sabi niya sa mga pastor ngayon.
Mga mandaraya kayo. Akala nyo ba hindi gagawin ng Panginoon pagsusumbat ng mga ito? Now, if He is the same yesterday, today, and forever, He never changed. Hindi siya nagbago. So, if He said that 2,000 years ago, sasabihin niya uli sa mga mandarayang mga pastor ngayon, ang mga ito, you are of your father, the devil, sabi niya. At yung mga sumusunod sa kanila, kayong mga anak ng diablo. 2,000 years ago, yung mga ito, mga religious people, they are also waiting, they are wanting, no? They want to see the Messiah. Gusto rin nilang makita. Kaya lang, hindi nila nakita doon sa gusto nila, ayon sa gusto nila, no? Sa panahon na ito, gusto rin nilang makita sa second coming ng Panginoong Yesus. Nang maraming nagsasabing Kristiyano. Marami rin. Pero, sabi ng Panginoon, not anyone who calls me Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Hindi ang lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon. Tumatawag din naman sila ng Panginoon, Panginoon eh. Di ba? Pero sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, shall enter into the kingdom of heaven, sa kingdom of God. What did Micah said? Sabi niya, merong sinabi si Micah, no? Yung mga mountains, sabi niya, shall be molten under him, and the valley shall be cleft as was before the fire, and as the waters that are poured down a steep place. The world, sabi niya, is falling apart. Mga kapatid. Ngayon, itong Jehovah God na ito, He will remain forever eternal. Hindi pwedeng magkaroon ng pagbabago, hindi pwedeng magkaroon ng kamatayan. No? Kaya sabi niya, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. So the Lord Jesus Christ, He said, nung isugo siya, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Kailangan, nung dumating si Jesus Christ, i-reconcile niya lahat ito na nag-fall away. Gusto niyang may reconcile. So yung lahat ng magsasubmit sa Kanya, no, may babalik sila. Hindi na sila fallen away. Hindi na. Na-reconcile eh. So praise God, glory to God. Nawa tayong lahat, no? Hindi tayo falling away. Hindi tayo yung na-fall away, no? Kung nag-fall away yung mga denominations, yung mga religions, tingnan na lang natin sila, mga kapatid. There will be a judgment. He gave the right baptism to the apostles. But they want the idea of scholars. Sabi niya. Ibinigay sa salita ng Diyos sa Biblia ang tamang unawa at pagganap. But they choose, no? Mas pinili nila yung idea ng mga scholars na nag-aaral sa salita ng Diyos. So kung nasa atin ang kaisipan ni Kristo, paano ka lilihis ngayon sa mga ito? Kaya nga, dapat nasa atin ang kaisipan ni Kristo para masunod natin ang kalooban ng Ama. Sapagkat si Kristo, sinunod niyang lahat ang kalooban ng Ama. Masusunod natin, mga kapatid. Hindi tayo mahihirapan. No? Huwag niyong ipasok yung reasoning sa isip at sa puso natin. Ang ipasok natin, matanggap natin yung kalooban ng Diyos. No? Hindi tayo falling away. Anak tayo ng Diyos. You are sons and daughters of God. Anak tayo ng Diyos. Ang talagang kahulugan ng Christmas, it's love. It's love.
It's unity. It's peace. No? Lahat ng ito. Gentleness, meekness, long-suffering. Lahat ng ito. Ito ang kahulugan ng Christmas. Kapag ka nasa iyo ito, everyday is Christmas to you. That's right. No? So, pwede mo pang i-greet ng Merry Christmas. Huwag mong isipin na yung Christmas na greeting na ito galing sa Catholic. No? Kapag ginreet mo yung isang, ginreet ko kayo, sabi ng ating kapatid, ng Merry Christmas, ang ibig sabihin, nasa inyo si Kristo. Ang pag-ibig ni Kristo ay nasa sa atin. Huwag niyong iisipin na, sabi nila, bawal yung Christmas, hindi tayo mag-greet ng... Pero kung nandun ka sa tamang pagkaunawa at tamang pagtanggap, no, kung paano yung Christmas, it is a gift. The love of God is with you. The peace of God is with you. Nasa sa atin ang tunay na ito. Kaya lang, halos buong mundo misunderstood ito. Pagka Christmas, celebration ng birthday ni Jesus. Yun ang maling pagkakaunawa. Pero kung ang nauunawaan, kaya ibinigay ang Panginoong Hesus para may reconcile tayo sa lahat ng nawalang ito. Para may balik sa atin. Sinong ayaw ng pag-ibig? Kung minsan nga, hindi mo maintindihan yung pag-ibig eh. Amen. Hindi mo man kaano-ano, hindi ko naman kaano-ano si Sister Baby, bakit kuminahan? Sabi, pagka nag-asawa ka, yung sweldo mo, ibibigay mo. Yung pakakainin mo. Sabi, hindi mo naman siya kaano-ano. Oh. Yan ang pag-ibig yan eh. Hindi mo maintindihan kung bakit kung minsan umiibig yung puso. No? Saan kaya, paano kaya ginawa ng Diyos sa puso natin? Bakit kaya marunong lang ganito? No? Basta na lang dumadating yun. Hirap intindihin, ano? Pero saan galing ito? Ang Diyos ang pinagmulan nito. Kaya kung meron kang pag-ibig, ang Diyos ay nag-introduce ng pag-ibig. Mahal tayo ng God the Father. Binigay ang bugtong na anak. Mahalin ninyo ang inyong mga asawa. Mahalin ninyo ang inyong mga magulang. No, mga kapatid? At hahaba ang ating mga buhay. Pagpapalain tayo ng Diyos. No? Kapag ka meron kayong extra, bigyan nyo yung mga magulang nyo. No? Pagka meron kayong kailangang ibahagi sa kanila, ibahagi ninyo. Kahit magalit sila, ibahagi ninyo yung salita ng Diyos. Malay nyo, pagdating ng araw, at the last breath, no? Tatanggap sila, may alala nila, malay mo, yung biyaya ng Diyos sa atin. No? Amen. So, that was the Christmas message. Meron pang isa siguro sa susunod kung kalooban ng Panginoon. It is also related to this tradition of denominational Christians, ano? About Christmas. So ito yung mga pangyayari sa sanlibutan na ito. Praise God. Brother Ferdy, ikaw magko-closing prayer. Magsitayo muna tayo mga kapatid. Magpasalamat tayo sa Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, maraming salamat po. Thank you, Lord God, sa iyong presensya. Salamat, O Diyos, na hindi ka man namin nakikita. Nararamdaman namin sa aming mga puso kung paano ka nangungusap sa amin, kung paano mo kami ibig na makabalik ng lubusan sa kalooban ng iyong Ama. Salamat, O Diyos, lagi mo pong papag-alabin ang aming pananampalataya, ang aming paglilingkod sa iyo. At ang aming mga kahinaan ay palitan mo ng kalakasan, O Ama. Ang mga karamdaman ay alisin mo sa aming mga katawan na ipinaglilingkod sa iyo. At lagi mo pong ipahayag ang aming mga pangangailangang kaunawaan sa bawat oras, sa bawat panahon, O Ama. Maging equip po kami upang makamit namin yung katulad ng pangako mo kay Abraham na for you have done this in blessing, I will bless thee. Ganun pong gawin mo sa amin naman na kami makasunod sa iyong kalooban
upang ang mga blessings na ito, O Ama, ay lubos naming makamit habang kami nagsisipaglingkod sa iyo, habang kami ay nagsisipaghintay sa pagsugo mong muli sa aming Panginoong Hesus. Salamat sa paggamit mo sa iyong maliit na lingkod, O Ama. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Nawa ang mga banal mong salita, ang mga aral na aming napakinggan, ay mailagay sa puso namin ng may tanim ng malalim, O Ama, upang lubos kaming maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Salamat, O Diyos, sa iyo pong lahat ng papuri, ang lahat ng karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan. Ito ang aming mga samot dalangin sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless you, brothers and sisters.